Ito ang araw ng paghagupit ng Bagyong Christine dito sa Cagayan. Bilang paghahanda ay iniakyat ng mga manako ang mga bangka at gamit nila. At sa kanyang pag-alis, ang karaniwang view at eksena sa ilog ay nag-iba. Ito ang gate sa likod bahay at pagbukas mo, ang ilog kaagad ang view. At heto, kwentuhan ko kayo sa kaganapan pagkatapos ng bagyo. Nang magliwanag na ay maagang bumaba ang mga manako o mangingisda. Ibinaba nila ang ilan sa kanilang mga bangka para lumusong kahit na medyo mataas at malakas ang agos ng tubig. Kadalasan, ang lusong nila ay para kumuha ng isda at mga tulya, ngunit ngayong araw ay kakaiba ang kukunin nila. Pagkatapos kasi ng bagyo, asahan na may mga kalat na naaanod sa ilog. Para naman makatulong na mabawasan ang kalat ay mamamasura ngayon ang ating mga mannaku. At pag sinabing basura, syempre ang kukunin ay yung mga mapapakinabangan. Heto nga't napakaway pa si kuya nung maispatan tayong nagvi-video. Pagbaba ko sa ilog ay nakita ko ngang inaayos ang mga panggatong sa narnar para maiwasan na maanod. Ang mga mannaku ay pumapalaot ngayon sa ilog hindi para mangisda, kundi para maghanap ng ibang bagay. Ito ang kahoy. Dahil sa malakas na hangin ng bagyo, maraming putol na puno ang naanod at ang mga kahoy na ito ay isa sa mahalagang yaman namin dito. O di ba nga, mas masarap ang luto sa kahoy tulad na lang nitong arroz caldo. Sunod na araw, mas maliwanag na ang kalangitan. Akala ko mas maganda na ang lagay ng ilog pero nagulat ako na mas lumaki pa pala ang tubig nito. Mas malapit na ito sa gate ng aming bakod at mas marami na ring nakikitang naaanod na dumi. Karamihan water lilies pero mas marami din ang makokolektang kahoy kaya patuloy ang pag-scout ng treasures ng ating mga manako. Sa taas ng tubig ay di na rin makita, lumubog na ang aming pulo. Alam nyo ba na noong mga nakaraang dekada kung saan mas malala ang epekto ng bagyo, hindi lang mga putol na puno ang makikita na tangay dyan sa ilog. Nakakita na kami dyan ng natangay na bahay. Sobrang nalulungkot ako pag may bahay na natatangay. Ang dami kong iniisip, tulad na lang ng kung kumusta na kaya ang pamilya ng may-ari ng bahay. Safe kaya sila? Mga ganun ba? Meron na ding mga lumalangoy na aso, baboy, kalabaw. Mga naanod na bangka na umabot na sa apari bago pa makita. Buti na lang at ang mga tao noon, pag nagawi sa kanila ang mga panghanap buhay na bangka o kalabaw ay talagang pinapakdaar nila ito. Imagine pag nawalan ka ng kalabaw o bangka, sobrang kalaking kawalan ito sa mga mangingisda o magsasaka dahil ito ang mga pangunahing kasama nila sa paghahanap buhay. At itong mga drift food naman na nakukuha nila ngayon, magagamit ito bilang panggatong lalo na sa pagluluto ng gasagas o narnar na siya nating ginagawang crispy fried bennek. Siyempre, ginagamit din ito sa pagluluto sa mga kabahayan. Ngayong araw, malinis na ang ilog. Wala nang makikitang naaanod, pero brownish pa rin ang kulay ng tubig. Pero itong dalawang ito ay abala dito sa dalampasigan. Abala silang i-revive ang nalunod nilang motor na gamit pang kompresor. Sa ngayon ay sini-CPR nila. Hopefully, mabuhay pa ang makina. At makaraan ng ilang minuto ay successful naman ang ginawa nilang operasyon. Nabuhay na nga ang isa. Isa na lang ang pagtsatsaga ang buhayin ulit. Nakakabilib makita kung paano maangkop ang mga mannaku na makahanap ng bagong paraan para suportahan ang kanilang pamilya. Nakakabilib ang kanilang sipag at ang diwa ng tibay sa panahon na ganitong krisis. Ilang araw pa o linggo bago tuluyang bumaba ang ilog at makabalik sa pagtutulya ang mga manako. At sana lumitaw ulit ang aming pulo.